Isang malakas na daloy ng kuryente ang nagsimulang bumalot kay Hargon, para bang anumang segundo ay handa na itong sumabog. Alam ni Yuan na matagal nang inaasam ni Hargon na makalaban siya nito, at ngayon nga ay hindi na ito makapaghintay at unti-unti nang lumalapit sa kanya. Sinabi ni Yuan kay Hargon na alam niya raw na gusto na nitong magsimula, pero hayaan daw siya muna nitong magtanong ng dalawang bagay. Naasar naman si Hargon kay Yuan, bakit daw sinisira nito ang kanilang tensyon, bilisan na lang daw nito ang pagtatanong. Nagtanong si Yuan kung hindi ba raw nagsisisi si Hargon sa ginawa nitong desisyon, marami raw ang magagalit dito sa kampo ng Olympus. Sumagot naman si Hargon nang hindi naman daw siya mangmang, alam niya raw ang magiging bunga ng mga ginagawa niyang aksyon. Sinagot ni Hargon ang tanong ni Yuan na hindi nga raw niya ito pagsisisihan, sabihin na raw agad nito ang pangalawang tanong. Nagpakawala si Yuan ng mana sa kanyang espada at binanggit ang pangalawang tanong, tinanong niya si Hargon kung nalimutan na ba raw nito kung gaano niya ito kabilis na patulog gamit lang ang isa niyang pag-atake. Mabilis na pumasok sa isipan ni Hargon ang pangyayari na pinaalala sa kanya ni Yuan. Naisip ni Hargon na hindi niya nga raw ito makakalimutan, ito nga raw ang unang beses na natalo siya sa isang tao na hindi naman isang ranker. Naisip niya rin na ibang espada nga raw ang ginagamit ngayon ni Yuan kumpara sa magandang espada na nasa bewang nito, at hindi rin daw ganoon kaganda ang kondisyon ng arcane sword na gamit nito. Mukhang ayaw nga raw nitong ilabas ang kanyang kapangyarihan. Nagpatuloy na sa paglapit si Hargon at sinabing natatandaan niya raw ito, bakit niya naman daw ito makakalimutan? Sinabi ni Hargon na siya naman daw ang magtatanong. Tinanong niya si Yuan kung tingin ba raw nito ay hindi pa rin siya nagbabago at tulad pa rin siya ng dati. Sumagot naman si Yuan ang nag-iba na nga raw si Hargon, mas lumiit daw ito sa paningin niya. Napangisi naman si Hargon sa ginawang pangaasar ni Yuan, sinabi niya na okay nga raw at narinig niya ito ng malakas at malinaw. Sa pagsugod ni Hargon ay dala nito sa kanyang isipan na palalabasin niya nga raw ang kapangyarihan na pilit itinatago ni Yuan. Nakahanda na si Hargon na isuntok ang kanyang nagdidiklapang kamao. Hindi naman ito inurungan ni Yuan, handa niyang harapin ang napakalakas na electric punch ni Hargon gamit ang skill na arcane sword na nasa kanyang espada. Anumang sandali ay magtatama na ang kanilang mga atake. Hanggang sa nagsagupaan na nga ang kamao ni Hargon at ang espada ni Yuan. Narinig sa buong arena ang lakas ng banggaan ng kanilang mga atake, tila isang malakas na pagsabog ang naganap mula sa dalawang klase ng kapangyarihan. Napatakip ng mata ang mga manunood dahil sa nakakasilaw na liwanag mula sa mga nagsalpukang kapangyarihan lalo na sa kuryente na inilalabas ni Hargon. Hindi makapaniwala ang mga manunood sa nasasaksihan nila. Napapatanong ang mga ito kung totoo ba raw na mga players pa lang sina Yuan at Hargon at hindi mga ranker. Winasiwas ni Yuan ang kanyang espada na nababalot ng skill na arcane sword, at ginamit niya itong panangga sa sunod na suntok na pinakawalan ni Hargon, bakas ang malaking pinsala ng entablado sa kanilang pagsasagupaan. Desidido si Hargon na talunin sa pagkakataong ito ang kanyang kaibigan, habang sumusugod ay sinabihan niya si Yuan na gumamit pa raw ito ng iba niyang kapangyarihan. Muling nagtama ang kamao ni Hargon na may suot ng King's Lightning Glove at nameless sword ni Yuan, walang plano ang dalawang ito na magpadaig sa isa't isa. Hindi umatras si Yuan at Hargon sa ginawa nilang banggaan, nagdulot ito ng pagkasira ng kinatatayuan nilang stage. Nagkaroon ulit ng napakalakas na impact ang pagtatagpo ng kanilang mga atake, tumilapon ang mga nasirang bato papalabas ng stage dahil sa lakas ng puwersa na naidudulot ng kanilang labanan. Sa gitna ng labanan nilang ito ay napakarami palang hindi pa sumusukong kalahok ang nadadamay sa mga tumatalsik na bato at napakalakas na kuryente na pinapakawalan ni Hargon. Nagsalita ang isang nakuryenteng pawalang malay na lalaki at sinabing sumusuko na raw siya, hayaan daw muna siya ng mga itong makalabas ng arena. Nananatiling nakatayo ang kalahok na si Nam Gung Hon, sinubukan niyang harangin ng kanyang espada ang kuryente na nagmula kay Hargon ngunit kahit ginawa niya iyon ay hindi pa rin niya ito buong naharangan. Habang tinitiis ang namamanhid niyang katawan ay naisip ni Nam Gung Hon na karapat-dapat na nga raw itong tawagin na finals. Marami na nga raw ang narinig niya tungkol kay Hargon, pero hindi niya raw akalain na ganito pala ito kalakas. Bilang anak nga raw ni Zeus,
Madalas nga raw itong nababanggit kasama niya na isa sa mga genius ng kanilang henerasyon. Nakaramdam nga raw siya noon ng kaunting kagustuhan na makipagpaligsahan siya kay Hargon. Pero wala na nga raw dahilan pa para subukan niyang lamangan ito, sa nakikita niya nga raw ngayon na kapangyarihan ni Hargon, kahit pa raw ilang players na kapareho niya ng level ang humarap dito ay hindi rin nila ito matatalo. Nagkaroon muli ng malakas na pagsabog sa pinakagitna ng arena mula sa labanan ni Hargon at Yuan, na siyang naging dahilan para tuluyan ng sumuko ang iba pang natitirang kalahok. Habang nanonood sa nangyayaring labanan ay naisip ni Nam Gong-hoon na kahit nga raw si Yuan ay nahihirapan sa pakikipaglaban nito kay Hargon. Napapaisip siya kung totoo raw bang natalo ni Yuan ang isang ranker sa kakayahan niyang ito. Isinangga ni Yuan ang lapad na parte ng kanyang espada na Nameless Sword sa suntok na binitawan ni Hargon, kinailangan niya itong hawakan ng dalawang kamay dahil sa lakas ng pagkakasuntok nito. Nagtaka si Yuan nang lalo pang lumakas ang suntok na pinakawalan ni Hargon. Hindi niya nakinaya ang buong puwersang pag-atake nito at napatalsik siya ng kaunti sa dati niyang kinatatayuan. Itinuon ni Yuan ng madiin ang kanyang paa upang mapigil ang pag-atras niya ng malayo. Naisip niya na napakabilis nga raw ni Hargon, ilan na nga raw kaya ang dexterity nito. Agad na sumunod ang mabilis na daloy ng kuryente patungo kay Yuan. Kasunod din noon ay ang biglaang pagsulpot ng nagkikidlatang si Hargon, hindi na ito nag-aksaya ng oras at sinamantala ang kanyang kalamangan sa bilis. Noong magtama muli ang kanilang mga atake ay nagtaka si Hargon nang bigla na lang inilapit ni Kim Yuan ang kamay nito sa kanyang mukha. Hinawakan ni Yuan si Hargon sa buhok nito at inihampas niya ang mukha nito sa kanyang tuhod, hindi inasahan ni Hargon ang paraan ng pag-atake ni Yuan. Nanggigil sa galit si Hargon matapos ang pagkakatuhod sa kanyang mukha, napiko nito at tinawag si Yuan na walang hiya. Hindi naman sumagot si Yuan at nginitian niya lang ito upang lalo pa itong maasar. Sa galit ni Hargon ay nagpakawala ito ng napakalakas na nagdidiklapang kuryente. Sa pagkakataong ito ay mas malaki na ang naging sakop nito at naging mas mapanganib. Maging ang mga manunood ay kinakabahan na baka raw abutin sila ng kuryenteng ito. Nanatiling nakatayo si Yuan kahit na sobrang lakas na kuryente ang kanyang sinagupa, nagkaroon nga lang ng maraming lamat ang ginagamit niyang espada. Pinuri ni Yuan si Hargon at sinabing malakas nga raw ito. Sinabihan naman ni Hargon si Yuan na malapit na raw masira ang kaawa-awang stick na espada nito, tinanong niya rin kung ayos lang ba raw ito nang walang sandata. Sinabi ni Hargon na hindi niya nga raw maintindihan si Yuan. Tinanong niya ito kung hanggang dito lang ba raw ito, ano ba raw ang mga ginawa nito nung hindi pa ulit sila nagkikita. Hanggang sa napansin na ni Hargon na may nagdurugo sa kanyang katawan, may isang hiwa siya sa kanyang balikat. Habang tinitingnan ang dugo mula sa kanyang sugat ay nakaramdam ng pagkainis si Hargon. Nadagdagan pa ang pagkainis ni Hargon sa kaunting pagtawa ni Yuan at sa pagsasalita nito. Sinabi ni Yuan kay Hargon na hindi lang naman daw siya basta nakatayo at tumatanggap lang ng atake gaya ng inaakala nito. Naisip ni Hargon na hindi man lang daw nagtamo ng sugat si Yuan kahit na tinamaan niya ito ng kanyang malakas na lightning attack. Nakakainis man daw tanggapin, pero mas mataas nga raw sa kanya ang pisikal na abilidad ni Yuan. Naisip rin ni Hargon na kahit pangaraw ganoon, mas malaki naman ang itinaas ng kanyang arcane power kumpara dito. Naglakad na ulit si Hargon papalapit kay Yuan at sinabing ituloy na raw nila ito. Sinagot naman ito ni Yuan at sinabing nakahanda raw siya kahit kailan ito gustuhin. Sa paglapit ni Hargon ay naisip niya na kailangan niya nga raw munang unang basagin ang sandata ni Yuan. Umatake ulit si Hargon at sinuntok si Yuan. Nakapaloob sa kamao nito ang nagdidiklapang kuryente na kayang magpatumba ng mabilis sa isang ordinaryong player. Matapos masanggahan ni Yuan ang kanyang pag-atake ay mas dinagdagan pa ni Hargon ang lakas ng mga gagawin niyang pagsuntok. Pinagsusuntok niya ng ilang beses si Kim Yuan, anumang bilis at saan mang direksyon magmula ang mga suntok nito ay nagagawa pa rin itong masangga ni Yuan. Pinagpatuloy ni Hargon ang pagsuntok ng mabilis hanggang sa dumami na ang lamat ng ginagamit na espada ni Yuan. Hindi siya huminto ng pagsuntok na siyang nagdulot ng unti-unting pagkabiyak ng Nameless Sword. Inatake muli ni Hargon si Yuan. Sa sandaling ito ay naging matagumpay na siya sa pagsira ng ginagamit nitong sandata,
Nagbunga na ang pinapakawalan niyang mabibilis at makailang ulit na pag-atake. Napangiti si Hargon at naisip na nagawa nga raw niyang mawasak ang espada ni Yuan. Inalis na ni Yuan ang pagkakahawak niya sa nasira niyang espada. Nagtaka si Hargon sa sinabi ni Yuan na nakakamangha nga raw ang ginawa niya. Naisip niya na siya nga raw ngayon ang nakakalamang sa kanila. Bakit raw sa tono ng pananalita ni Yuan ay parang balewala lang ito sa kanya? Nagulat si Hargon nang biglang nagpakawala si Yuan ng halos kulay itim at makapangyarihang mana. Napaisip siya kung ganito ba raw ang itsura ng isang giant. Sa pakiramdam ngayon ni Hargon ay parang bigla na lang lumaki si Yuan. Habang iniisip pa ni Hargon kung bakit nagagawang maitaboy ng mana ni Yuan ang kanyang kuryente, ay inihanda naman ni Yuan ang kanyang lumaking braso na nababalot ng kapangyarihan ng skill na gigantification. Huli na nang napagtanto ni Hargon na susuntukin na siya ni Yuan sa kanyang mukha, naisip niya na hindi niya na nga raw ito maiiwasan. Nagdulot ng malakas na tunog ng pagsabog ang ginawang pag-atake ni Yuan. Nawasak ng matindi ang stage na kanilang pinaglalabanan at tumilapon si Hargon papalabas sa pinakagilid nito. Pagbagsak ni Hargon ay nawala na agad ito ng malay at hindi na nito nagawang makatayo. Ipinadama ni Yuan sa kanya kung paano ang tamang pagsuntok. Napuno ng katahimikan ang buong arena, maging ang mga nanonood ay hindi makapagsalita sa kanilang nasaksihan. Kinalog ni Yuan ang kamao na ginamit niyang panuntok. Nakarinig si Yuan ng boses mula sa loob ng arena, agad niyang hinanap kung saan nagmula ang tunog na ito. Pagkakita ni Yuan sa isang lalaki ay sinabi niya na may isa pa palang natitira, wala nang araw siyang oras kaya hinamon na niya agad ito. Nagpatay-patayan naman ang natitirang lalaki, ginawa niya ito sa takot na makalaban niya ang para sa kanya'y halimaw na si Yuan. Pagkatumba ng isang lalaki, ay si Yuan na lang ang natitirang nakatayo sa pinakagitna ng pinaglabanan nilang stage, kasunod noon ay ang paglabas ng system screen sa itaas ng arena. Nakalagay dito ang mensahe na si Kim Yuan daw ang itinanghal na nanalo sa naganap na Grand Martial Arts Tournament. Naghiyawan ang mga manunood matapos lumabas sa napakalaking system screen ang pagkapanalo ni Kim Yuan. Hindi nila akalain na sa dami ng kalahok na umatake kay Yuan ay nagawa pa rin itong magwagi. Hindi rin nila maalis sa kanilang isipan kung gaano kaganda ang napanood nilang laban sa pagitan ni Yuan at nang natalong si Hargon. Habang patuloy na humihiyaw ang mga manonood ay pinulot ni Yuan ang nasira niyang espada na tinatawag na ngayong Broken Nameless Sword. Ang espadang ito ay may napakasamang mana conductivity pero may matalas naman itong talim. Naisip ni Yuan na perpekto nga raw ang espadang ito sa pagsasanay niya ng mana control, kaso nga lang daw ay nasira agad ito kaysa sa inaasahan niya. May napakapangit nga raw nitong mana conductivity gaya ng nirequest niya kay Hephaestus. Kahit nga raw nung una ay tumutol ito pero ginawa niya pa rin ito para sa kanya. Salamat nga raw sa espadang ito at napigilan nito ang kanyang arcane power, na pagmukha nga raw nitong halos parehas lang sila ni Hargon ng lakas. Nahirapan nga raw siyang umarte upang maitago niya ang kanyang lakas sa mga mata ng mga nanonood na ranker. Sapat na nga raw siguro ito upang malinlang niya ang mga ito, nangangamba nga lang daw siya sa ginawa niyang huling pagsuntok. Lumabas ang itsurang kahoy na laki na siyang nagsisilbing tagapagsalita at tinawag ang atensyon ng lahat. Inanunsyo nito ng maayos na si Kim Yuan nga raw ang nanalo sa naganap na ika-834 na Grand Martial Arts Tournament. Nagpalutang ng mikropono ang laki sa harapan ni Yuan at tinanong niya ito kung ano raw ang pakiramdam nito sa kanyang pagkapanalo. Sumagot naman si Yuan at sinabing masaya raw ito. Nagtanong ang laki kung ito na raw ba ang pinakasagot ni Yuan. Sumagot naman si Yuan ng oo, patuloy pa rin sa pagsigaw ang ilang manunood bilang pagsuporta sa naganap na tournament at pagkapanalo ni Yuan. Habang pinalulutang ang isang kahon na may lamang bilog na bagay ay nagpasalamat ang laki sa ibinigay na sagot sa kanya ni Yuan, dala niya nga raw ang nakuha nitong premyo. Sinabi ng laki na sa kaalaman nga raw ng lahat, ang premyo ng kanilang natapos na tournament ay ang Great Scarlet Medicine Ball. Ayon nga raw sa mga gumawa nito na taga Shaolin Temple, mas maganda nga raw ang kinalabasan ng elixir na ito. Naisip ni Yuan na may napakarami nga raw itong enerhiya, kakailanganin niya nga raw ng maraming oras bago niya ito matunaw. Ang isusunod niya nga raw ay ang ika-20 palapag.
Maraming bagay pa nga raw siyang kailangang ihanda para sa mga kakailanganin niyang gawin. Pero ang pinakadapat niya nga raw unahin ngayon, ay ang pagkuha niya ng kanyang tinatarget na stats. Ang Great Scarlet Medicine Ball ay isang elixir na nagagawa sa Shaolin Temple ng isang beses sa kada 3 taon. Nagawa ito gamit ang daan-daang sangkap at espesyal na recipe na ang Shaolin Temple lang ang nakakaalam. Kapag ikinonsumo ang elixir na ito, ang user ay makakatanggap ng malaking halaga ng arcane power. Natuwa ang Heavenly Demon matapos marinig ang anunsyo na si Kim Yuan ang itinanghal na panalo sa naganap na Grand Martial Arts Tournament. Kinakabahan naman ang ibang pinuno at nakikiramdam kung ano na ang magiging mood ngayon ni Chon Mujin. Nang gagalaiti naman sa galit ang isang pinuno na si Zhu Gejing, nagtataka ito kung bakit daw bigla na lang pumanig si Hargon kay Yuan noong pinagtutulungan nila ito. Hindi ba raw anak ito ni Zeus na siyang kaaway ngayon ni Yuan? Nagkunwari ang isang pinuno na natutuwa siya sa pagkapanalo ni Yuan. Sinabi nito na ang pinakainaasahan nilang manalo ay ang siyang ang nagwagi sa tournament. Gumaya rin ang isang pinuno at sinabing naging matagumpay nga rin daw ang tournament na ito. Nakisali rin sa pagtawa ang isa pang pinuno at sinabing mapalad nga raw ngayon ang kanilang martial realm. Habang pinagmamasdan ang mga nagpapanggap na mga pinuno ay naisip ng Heavenly Demon na kani-kanina nga lang daw ay puro masasamang salita ang sinasabi ng mga ito tungkol sa Heavenly Demonic Cult. Nakakatawa nga raw ang bilis ng pagbabago ng pananalita ng mga ito at sinabi pang mapalad daw ang martial realm sa pagsali sa tournament ng Vice Lord ng Heavenly Demonic Cult. Kinausap ni Zhu Gejing si Namgung Jinwon at tinanong ito kung ano raw ang pinaplano nito sa pagdikit niya sa Evil Cult. Sinabihan ni Namgung Jinwon si Zhu Gejing na hindi raw tama ang paraan ng pagtawag nito sa kanila. Binanggit niya na hindi raw ang mga ito Evil Cult, kundi ay tinatawag ang mga itong Heavenly Demonic Cult. Inulit din ni Namgung Jinwon na hindi raw siya dumidikit sa mga ito, kundi ay binigyan niya ang mga ito ng offer na maging opisyal na kanilang kaalyansa. Hindi naman ito natanggap ni Zhu Gejing at sinabing ito nga raw ang itatanong niya, paano raw makikipagsanib puwersa ang kanilang martial guild sa mga taga-demonic cult. Napatigil naman sa pagsasalita si Zhu Gejing sa itinanong sa kanya ni Namgung Jinwon. Sinabi ni Namgung Jinwon na hindi ba raw mas mabuti ang pakikipag-alyansa nila sa Heavenly Demonic Cult kaysa sa pagdadala doon ni Zhu Gejing ng mga taga-Olympus. Naglabas si Namgung Jinwon ng kaunting mana upang ipakita na seryoso siya sa mga binibitiwan niyang salita. Sinabihan niya si Zhu Gejing na ang mga bagay-bagay sa loob ng martial realm ay kailangan lang lutasin ng mga taga-martial realm din mismo. Tinanong niya rin ang nebistong si Zhu Gejing kung pinaplano ba raw nito na ibigay ang pamamahala ng kanilang mundo sa Olympus. Nagulat naman ang ibang mga pinuno sa impormasyon na kanilang nalaman, ano raw ang ibig sabihin nito. Magpapaliwanag pa sana si Zhu Gejing nang biglang sumigaw ang galit na si Namgung Jinwon. Tinawag nito si Zhu Gejing at sinabihan niya ito na dapat daw ay mahiya ito sa sarili niya. Kinabahan ang iba pang pinuno sa malakas na boses ni Jinwon at sa inilalabas nitong mana sa kanilang paligid. Sa puntuhan na pagdidiin sa kanya ni Jinwon ay dahan-dahang napalingon si Zhu Gejing sa kanyang likuran. Pagkakita niya sa kanyang likuran ay naisip niya na alam na nga raw pala ni Namgung Jinwon ang lahat. Tiningnan naman ng masama ng tatlong pinuno si Zhu Gejing na nangangahulugan na wag daw sila nitong idamay. Naisip ni Zhu Gejing na kaya raw pala matagal na nanahimik si Jinwon ay dahil hindi pa nito kayang harapin ang kanyang paksyon na kinabibilangan ng karamihan sa mga pinuno. Pero ngayon nga raw na nasa panig na nito ang Heavenly Demon, naagaw na nga raw nito ang parehong kapangyarihan at pamumuno. Nagpipigil sa galit si Zhu Gejing dahil alam niyang wala siyang laban sa Heavenly Demon. Habang tinitingnan ang mapangasar ng ngiti ng Heavenly Demon ay napaisip si Zhu Gejing kung ito na ba raw ang katapusan ng kanilang panahon. Namuno pa nga raw siya sa Martial Guild Army at isa ring strategist ng Martial Realm, napabulong na lang si Zhu Gejing at sinabing hindi niya nga raw akalain na dito siya magwawakas. Nagsalita sa harapan ng lahat ng mga pinuno si Chon Mujin at sinabing natapos na nga raw siguro ang panloob na laban ng kanilang samahan, aalis daw siya pagkatapos ng isang tanong. Binanggit na ng Heavenly Demon kung ano ito. Tinanong niya kung sino raw doon ang lalaki na nagngangalang Mon Sobek. Lahat ng pinuno sa loob ng pagtitipon ay tumingin sa iisang direksyon.
Lahat ng mga ito ay itinuro ang nanginginig na si Moon Sobek. Kinabahan naman si Moon Sobek matapos marinig ang kanyang pangalan. It was at this moment he knew, he fucked up. At ayun na nga, naisip niya na malalagot daw siya sa Heavenly Demon. Matapos ang ilang araw ay nagpunta si Yuan sa training chamber na pag-aari ng Namgong Noble Clan. Tulad ng training chamber sa Mount Heaven, isa itong pasilidad na hindi mabubuksan mula sa labas. Sa loob nito ay naisip ni Yuan na hindi nga raw ganoon kadaling hiramin ang lugar na ito, medyo sinwerte nga raw siya. Kung nagkataon nga raw ay mapapagastos siya ng malaking halaga ng points sa pagrente niya nito ng 10 araw. Sinabi nga raw sa kanya ni Namgong Hun na wag niya raw maliitin ang Namgong Clan, ang benepisyong ito nga raw ay madali nilang ibinibigay sa naging panalo sa naganap na Grand Martial Arts Tournament. Noong unang akyat niya nga raw ng tower mula sa pinanggalingan niyang panahon, ay pangarap raw niya na maging isang ranker ng Namgong Clan. Ganoon nga raw kalaki sa kanya ang lugar na ito. Pero ngayon nga raw ay mukha na lang itong maliit para sa kanya. Inilabas ni Yuan sa kanyang inventory ang natanggap niyang premyo na Great Scarlet Medicine Ball. Hindi pa rin umuusad at nananatili pa ring 99 stats ang kanyang arcane power. Naisip ni Yuan na kailangan na nga lang daw niya ng 1 point upang marating niya ang 100 stats, pero hindi nga raw ito magiging madali. Naalala niya nga raw na narinig niya ito noon sa kanyang mga kaibigan mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang epekto ng Great Scarlet Medicine Ball nga raw ay malaki ang ipinag-iiba depende kung sino ang kumukonsumo nito. Sa martial realm nga raw ay madalas napapag-usapan ang pagdaloy ng ki at mga breathing techniques. Pero ang bagay na pinakamahalaga nga raw sa pagkonsumo nito ay ang kanyang focus. Umupo si Yuan sa komportableng posisyon habang ikinukonsumo ang Great Scarlet Medicine Ball. Naisip niya na mukhang ang magiging problema niya nga raw ay kung gaano karaming mana ang maaari niyang matanggap. Pagkalunok ni Yuan ng buo sa Great Scarlet Medicine Ball ay naramdaman niya na biglang nag-alsa ang makapangyarihang elixir na ito. Sa paglapit ng mana papunta kay Yuan, pakiramdam niya ay agad na aalis ang enerhiya sa kanyang katawan kapag nawala siya sa focus sa kahit na 1 segundo. Napatikom si Yuan ng madiin sa kanyang kamao. Nararamdaman niya nga raw ang high purity mana na pinupuno ang kanyang katawan. At dahil nga rin daw sa high purity mana na ito ay mas lalo raw nagwawala ang enerhiya nito. Nanginginig at nagpapawis ang mukha ni Yuan. Naramdaman niya na ang kanyang dugo ay parang bumabaliktad ang pagdaloy na parang isang magulong alon. Sa unti-unting pagkabuo ng mana na nasa tapat ng kanyang dibdib, ay naisip ni Yuan na mukhang nag-uumpisa na nga raw siya nitong sundin ng dahil sa kanyang Master of Mana skill. Pero kahit nga raw ganoon ay hindi pa rin ito magiging sapat. Hindi mapigilan ni Yuan na mapakunot ang kanyang noo. Naisip niya na nakakasumpa nga raw ito, akala ba raw niya ay 50-50 ang tsansa ng pagtaas ng kanyang stats. Pero kapag nagpatuloy pa raw ng ganito, baka nga raw mabigo siya at hindi siya magtagumpay. Sa patuloy na pagpatak ng pawis ni Yuan, ay biglang nagliwanag ang stats ng kanyang arcane power. Sa loob ng Marine Kingdom Portugia sa ika-20 palapag, sa Neptune na isa sa 12 isla ng Portugia, ay nagmamakaawa ang 2 batang giants na hayaan na raw sila ng mga taong nakapalibot sa kanila. Nagtanong ang isang batang giant kung ano ba raw ang nagawa nilang mali, bakit ba raw nila ito ginagawa sa kanila. Sinagot naman ito ng isang lalaki at sinabing napakaiyakin naman daw ng mga ito na parang isang sanggol, kahit na napakalaki naman ang kanilang katawan. Tinanong din nito kung ganoon ba raw talaga kaduwag ang mga kagaya nilang giants. Wala pa nga raw sa 10 taon ang edad ng mga ito sa pamantayan ng mga tao, pero nakakarumi nga raw na tingnan na umaabot na agad ang tangkad ng mga ito sa hindi bababa ng 4 na metro. Sinabihan din ng lalaking ito na malamang nga raw ay mas nahihirapan na ngayon ang 2 batang giants na magtago dahil sa laki ng mga ito. Tumawa ang isang lalaki at sinabing dapat daw kasi ay umasta ng maayos ang mga giants noong tinutulungan pa sila ng Asgard, hindi raw dapat ang mga ito pumanig sa mga demons. Sinabi ng kalbong lalaki na wag na raw silang magaksaya ng oras at sabihin na raw ng mga ito. Tinanong naman ng isang batang giant kung ano raw ang sasabihin nila. Sumagot ang tumatayong pinuno ng grupo na nagmula sa Crimson Wolf Guild na si Horang, na sabihin raw ng mga ito ang Portuguese legend, nasaan na raw ang Stone of the Sea.
May isang nakakaakit na alamat sa kaharian ng Portugal. Ang sino man daw na makahanap sa Stone of the Sea ay siyang magiging Panginoon ng karagatan. Sinabi ng isang batang giant na peke raw ang usap-usapan na ito. Sumagot naman si Horang na hindi rin naman daw siya gaanong naniniwala dito, pero may narinig daw siya na tiyak na bali-balita. Ayon nga raw sa balitang ito, ang mga giants daw ang siyang nagtago sa Stone of the Sea sa isang lugar. Nagmula nga raw ang balitang ito sa Olympus kaya mayroon itong credibility. Sinabi ng isang batang giant na alam na naman daw siguro ng mga ito ang relasyon ng mga kagaya niyang giants at ng mga taga-Olympus. Itinutok ni Horang ang kanyang mahabang kutsilyo at sinabing alam niya raw ito. Maswerte nga raw siya kapag nakakuha siya ng impormasyon sa ginagawa niyang pananakot. Pero kung wala naman daw siyang makuha, ang ika-20 palapag daw ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Olympus, kaya wala raw ang mga itong pakialam kung may isa o dalawang giant ang mamatay. Sinabihan ni Horang ang batang lalaking giant na kung ayaw raw nitong mamatay ay sabihin na raw nito ang kanyang nalalaman. Napatigil sa pananakot si Horang nang may bigla siyang narinig sa kanilang likuran. Sinabi ng nagsalitang ito na uso pa pala raw ngayon ang puwersa ng kasamaan. Lumingon sa kanilang likuran ang lahat ng miyembro ng Crimson Wolf Guild at pinagmasdan ang lalaki na naglalakad papalapit sa kanila. Sinabi ni Horang na sino ba raw itong pakialamerong ito, sinabihan niya ito na wag na raw itong maglaro at magpakabayani, umalis na raw agad ito. Kinilabutan si Horang matapos maaninag ng maayos ang lalaking sinabihan niya, napagtanto na niya kung sino ito. Nasa ika-20 palapag na rin ang bida nating si Kim Yuan at nagpunta siya sa Neptu upang gawin ang kanyang pakay. Sa paglalakbay niya ay nakita niya ang mga taga-Crimson Wolf Guild na hinaharas ang dalawang batang giant. Ini-activate ni Yuan ang kanyang skill na Battle Prediction sa ilalim ng kanyang skill na Cinder Eyes. Sa pagpikit niya ay bumalik ang alaala ng mga sunod na nangyari sa kanya sa loob ng training chamber. Habang hinihigop niya ang mana mula sa Great Scarlet Medicine Ball ay umangat ng 10% ang kanyang pandama, nagpatuloy ito at nadagdagan pa ulit ang kanyang pandama at umabot na ito ng 25%. Ang hindi nga raw kapanipaniwalang mana ay umaagos sa paligid niya sa hindi rin kapanipaniwalang bilis. Hindi niya nga raw maaaring babaan ang kanyang absorption speed. Gusto na nga raw ng mana na maging kanya ito. Dumating ang pinakahihintay ni Yuan na notification, na dagdagan na raw ng 1 point ang kanyang arcane power. At dahil doon ay nakamit na niya ang pagkakaroon ng 100 arcane power. Nagising ang kanyang natutulog na innate skill sa pagkakamit niya ng isang milestone sa loob ng isang certain stat. Pagmulat ng mata ni Yuan ay nagkulay pula ito dahil sa kanyang skill na Cinder Eyes. Tumaas ang kanyang pandama ng 30% hanggang sa umabot ito sa 50%. Nag-activate ang skill na Sensory Field, ito ay ang nagising niyang kapangyarihan sa loob ng training chamber. Sa loob ng Sensory Field ay nagagawa ni Yuan na makuha ang impormasyon ng lahat ng bagay at nilalang sa loob ng 50-meter radius. Ang Sensory Field ay isa sa mga pinakamataas ang ranked sa mga sensory skills. Ang skill na ito ay maihahambing sa Golden Cinder Eyes ni Son Ogong. Ito ay isang skill na pag-aari na ni Kim Yuan bago pa siya bumalik sa nakaraang panahon. Wala pang impormasyon kung ano ang rank ng skill na ito. Hindi mapakali ang mga taga-Crimson Wolf Guild sa pagdating ng isang lalaki sa kanilang harapan, sigurado nga raw sila na ito ang siyang nagwagi sa katatapos lang na Grand Martial Arts Tournament. Ito nga raw ay ang kilalang Vice Lord ng Heavenly Demonic Cult na si Kim Yuan. Hindi rin makapaniwala ang dalawang batang giant na nasa harapan nila ngayon ang player na si Yuan. Inilabas ni Yuan ang kanyang espada na Edge of Nightfall at inulit ang sinabi ni Horang na naglalaro lang daw siya at nagpapakabayani. Sa isang iglap ay mabilis na nawala si Yuan sa kanyang kinatatayuan. Sa paglapit ni Kim Yuan, ay sinabi niya sa mga taga-Crimson Wolf Guild na kung ganoon daw ang tingin ng mga ito, ipapakita niya raw sa kanila na hindi siya naglalaro.